The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. And Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region, living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom his favor rests." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Merry Christmas po sa ating lahat, mga kapatid. Merry Christmas, maligayang Pasko. Pakibati din ng Merry Christmas ang ating mga katabi. Finally, Pasko na po. Alisin na po sa ating mukha ang anumang kalungkutan o pagkabalisa, anumang takot o pangamba. Pasko na. Narito na sa ating piling ang hinihintay nating matagal na, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin muna? Sa ating harapan ay inilagay na natin ang imahe ng batang si Jesus, ang Diyos na naging tao. Ano po yung puso ng Pasko? Ano ang pinakamahalagang aral na dapat natin na isa puso at isa isip at dapat nating laging tatandaan? What is the heart of Christmas? What is the core of the Christmas message? According to biblical experts, theologians, fathers of the church, historians, all these great men and women of the church long before us, they are unanimous in saying that the heart of Christmas is the God that became flesh. The God that was made flesh. Ang Diyos na Espiritu, ang Diyos na hindi nakikita, ang Diyos na malayo sa kategorya ng tao, ang Diyos na hindi lubos maunawaan ng tao, ay nagpasya na magkaroon ng katawan. Nakikita, nahahawakan, nararamdaman, naririnig, nalalapitan, nayayakap, naaabot. Ang Diyos na napakalayo, ang Diyos na napakakomplikado, nagpasya na upang maintindihan natin siya at upang makilala natin siya, He decided
according to the fathers of the church, he decided to abbreviate himself. The word that they use is abbreviate. At alam naman natin ang kahulugan ng abbreviate. The God who is complex, complicated, decided to simplify himself. There are many stories about babies that became kings, but there's only one story that you hear about the king who became a baby. Abbreviated himself. Pinaiksi ang kanyang sarili, pinaliit ang kanyang sarili, pinasimple ang kanyang sarili. And that's what you find in the manger. A God who decided to make himself small, that he can fit in the crib. A God who decided that he would make himself simple like a baby so that we can cuddle him, embrace him, and touch him. A God who is beyond any one of us decided to be God among us. Para alisin ang takot, para alisin ang ating pangamba na siya'y lapitan, he decided to be on the side of the small, the simple, the poor. The circumstances described by St. Luke in our gospel, this is the journey of a peasant family from Nazareth going to Bethlehem without any provision for lodging, knocking at the doors of people's houses, and they got nothing, and turned and found themselves in a cave and delivered the baby in the manger, in the stable where the animals eat. God, that Christmas night, decided, I will not be distant. I will be close. God decided that Christmas night, I will not be a stranger. I will be one among them. God with us. God among us. Pakisabi nga sa katabi natin, God with us. Yun po ang Pasko. Huwag na nating komplikahin at huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Ang Diyos na mismo ang nagpaiksi ng kanyang sarili. Ang Diyos na mismo ang nagpasimple na kung sino siya. Huwag na nating komplikahin. Nasa atin ng Diyos. He decided to be near and close to us. Kaninang hapon po, nagkaroon tayo ng Christmas party para sa atin pong mga street dwellers. We gathered them in the hall at the other building. Binigyan po natin sila through your help and kindness and your generosity sa isang kanin at isang ulam. Yung beneficiaries po natin ng sangkanin at ulam, tinipon po natin sila at binigyan ng masagan at masarap na kain, na pagkain na kanilang pinagsaluhan kanina kasama ng mga volunteers natin. Meron po silang unlimited rice, meron po silang unlimited ulam, at meron po silang masarap na lechon. Pagkatapos ng kainan ng ating mga street dwellers, nagkaroon ng program ng raffle at ng singing contest. Ang atin pong mga street dweller, napakagusto pala nilang nag-aawitan. They just sing their heart out kanina po. At nung nag-contest, may nanalo. And so I invite the winner of our contest ng mga street dwellers. Pinabihis namin siya para poging-pogi siya sa inyong harap. Halika nga rito. Halika rito. Talaga naman may... Ito ang kanyang first performance sa harap ng madlang people. Kaya huwag kang kakabahan. Ha? Mas magaling pang kumanta sa akin to. Hello. Hello. Magandang gabi po. Merry Christmas and Happy New Year. Ako po si Shepherd Mirapuentes. Diyan lang po ako natutulog sa gilid.
Tapos, masaya po kaming, nabigyan po kami ng Christmas party sa simbahan po. Lahat po kami masaya. Tapos may mga palaro po. Kwento po ng buhay ko, nadamay po ako sa pandemic. Bago po ako napunta ng kalsada. Then, siyempre, sa pangalsada, nagkaroon po ako ng sakit. Heart disease. So, lumalaban po ako. Yun po. At nagpapasalamat po kami na nagkaroon po kami ng isang malaking party dito po sa simbahan. At sa inyo rin po, nagpapasalamat po kaming lahat. Salamat po. At aawitan tayo ng grand winner ng Street Dweller Singing Contest. Bakit ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo. At nung hinubulong ng iyong puso, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Kunting hirap, kunting pagsubok lamang. Mo na, nasaan ang iyong tapang? Duduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog ba? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat na ba na ika'y maghintay at imukin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahandang Diyos umalalay sa'yo. Hihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay ko ay mayroong halaga sa Kanya. Salamat po.
Nawalan siya, nung pandemic, nawalan siya ng trabaho, nagkasakit sa puso, at nawalan din ng pag-asa. Pero habang kumakanta po siya ng Natutulog Ba ang Diyos, tingin ko may pag-asa. Ang pangalan po niya ay Shepherd. Shepherd. Pinapastulan ng Diyos ang bawat isa sa atin. At palagay ko sa mga street dwellers natin na isang kanin, isang ulam, pansinin niyo lang po sila, kilalanin niyo lang po sila. Palagi ko may pag-asa. Pwede silang matulungan at pwedeng makabangon. Ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay nagpasya na lumapit. Lumapit sa atin kahit nasa abang kalagayan tayo. Ang Diyos, kahit na tayo ay nakasadlak sa lusak ng ating kahinaan, ng ating mga karamdaman o kaya mga kasalanan, He decided to enter into the human condition so that we can be lifted up. That is what Christmas is about. It is God deciding to enter into our human mess, our human weaknesses, so that He can give us hope. Hindi natutulog ang Diyos, no, Shepherd. Ang Diyos ay laging gising. At ang Diyos ay laging nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Hindi po natin ginagamit si Shepherd para bigyan kayo ng halimbawa. Binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa para tayo ay makapakinig ng kwento kung paano ang Diyos ay kumilos sa buhay natin at patuloy na kumikilos. Pasko ay panahon para tingnan natin ng buhay natin at malaman natin na sa atin ang Diyos. God is with us. God walks with us. He is not a distant or abstract God. He is a God that is neighbor God. The God who tells us, love one another. The God who tells us, feed the hungry. The God who tells us, care for the sick and the lonely. The God who tells us, we are one family. God decided to be part of the human family to tell us that we are not alone in our journey in life. So this Christmas, sa ating buhay bilang pamilya, let us know that God is near. God is a neighbor. God is nearby. God is reachable. God can be touched. God can be called upon. So in this Mass, our Christmas Mass, I invite everyone, let us look at the Belen and realize that God is here. God is here. God is here. Merry Christmas sa ating lahat. Pakibating ang katabi natin, Merry Christmas. Merry Christmas. Pagkatapos po ng misa natin ay meron tayong Noche Buena sa kanya-kanyang mga bahay. Yan. Merry Christmas po. Pakibati ang inyong mga pamilya na hindi natin kasama ng maligayang Pasko din sa ating mga online parishioners. Thank you also for being with us tonight in our Christmas Eve Mass. So ito pong misa natin ay misa sa Pasko na din. So you don't have to go to church tomorrow. But if you wish, you may still want to come. Dahil bukas, may mansanas. So maligayang Pasko sa inyo. At gayon din po, nagpapasalamat tayo. Si Shepherd, ang ating grand champion sa Street Dweller Singing Contest. So salamat, Shepherd. Binigyan mo kami ng magandang paalaala na hindi natutulog ang Diyos. Gising na gising nga eh. At malapit lang sa atin, hindi tayo pababayaan. Amen? So Pasko na, wag na hong malungkot. Ang Diyos ay nasa atin, hindi na tayo nag-iisa. Palapakan natin ang Panginoon. We now stand. For every family, meron po kaming konting token for the Christmas. Meron po tayong calendar of the parish. Yung ating parish calendar, available po doon sa office natin sa kabila. You may want to have, you may want to have for each family, you can get a calendar. Bago po kayo umuwi, pwede kayong kumuha ng isang kalendaryo para sa inyo pong pamilya. Pag gusto niyo pong kumuha ng 5 o 10,
mag-donate na kayo. Hindi po. So, you may wish to also be part of our sponsors and donors for our scholars and of course, our sangka din ito sang ulam sa parokya. So, don't forget, before you leave, may calendar po tayo doon sa likod.